Sapagkat gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba siya rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Sinakot, ako man ang takot. Ako nang takot sa iyo, ikaw nga naninigaw. Ikaw naninigaw, ako nanakot. Impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte na panis na. Articles of impeachment hindi pa rin ay transmit sa Senado dahil po sa biglang pagpalit ng liderato na biglang napatalsik si Tota Soto. Wala nang kakampi ang mga malitagang dyan sa Senado dahil yung isang malitagang na Senate President nasibak. Kaya naantala po ang kanilang pag-transmit ng articles of impeachment. Wala na yan. Los na yan. Senator Robin Padilla na palaban sa kay Kiko Matsing. Dagat. Wow. Dagat. Gusto ba ay irereklamo ni Senator Robin Padilla sa Committee on Ethics itong inasal po ng naturang unggoy, goy. Diyan sa Senado dahil bigla pong sinigawan si Senator Robin Padilla ng kapwa niyang senador. Nakala naman ni Kiko Matsing ay si Idol Robin Padilla ay kanyang estudyante sa classroom. Anak ng kamuti naman talaga. Kaya nag-init po ang ulo ni Senator Idol Robin Padilla. At nilapitan niya itong si Kiko Matsing. At napanis po ang kamay ni Matsing dyan. Gusto makipagbati ni Kiko Matsing pero hindi po pinagbigyan ni Senator Idol Robin Padilla. At ayon kay Robin Padilla, ikaw na nga ang naninigaw? Ako pa ang nananakot? How dare you, unggoy! Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Suportahan rin po natin ang Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel po natin. Okay. Isahan agad natin itong mga banatan dyan sa Senado. Alam niyo po, simula nang nagpalit ng liderato ang Senado, nagkaroon ng makabuluhan ang lahat ng sesyon dyan sa Senate. No? Hindi kagaya noong si Iskol Bocol ang nagiging Senate President, parang nasa Itbulaga sila, nagbulagaan eh. Pero ngayon makabuluhan na po. So ito na po yung Senado. Bumangon ang Senado sa bagong liderato. Okay, bago po natin excuse me po, pakinggan ang mga banatan ni Senator Idol Robin Padilla at ni Kiko Dagat Unggoy. Pakinggan po muna natin si Senator Marcolita dahil first time pala in the history na mayroong isang senador na hinahabol dyan sa Senado ng mga NBI. No, kaya naman ay kinundi na po ni Senador Marcolita ito. Pakinggan po natin. Nangyari po kasi yung nangyari kahapon, Mr. President, sa kasaysayan ng institusyong ito. Mm-hmm. Nakita ko po, Mr. President, kung paano ginawa ng mga NBI yung ating pasukan. Gumawa po sila ng checkpoint. Mm-hmm. Sa akin pong palagay, magmula po nung panahon ng Philippine Assembly, hanggang ngayon, wala pa pong nangyaring gano'n. Dahil po sa respeto sa tatlong dakilang nagkakahating bahagi ng ating pamahalaan. Mm-hmm. Ang executive, legislative, at saka yung judiciary. Ngayon lamang po nagkaroon ng ganitong insidente kung paano niyurakan ang dangal ng institusyon na tayo pa po ang naririto.
Mr. President, gusto ko po sanang magtanong ng ilang mga bagay sa ating kasama, sa kanyang mga tinuran na pangyayari, kaugnay po ng tangkang paghuli Mhm. kay Senator Bato. Yun ang Pangulo, mas maganda pong makatanggap tayo ng mga katanungan sa ating kasamang kahapon pa nag-aantay. Salamat po, Mr. President. Please proceed unless you want to postpone that till tomorrow. Mr. President, Your Honor, kanina po ay marami rin pong gustong magtanong sa akin ng mga miyembro ng press. Bagamat tinangka ko po na wag munang marap sa kanila dahil minsan po, imbes na makapag-clarify ka, lalo pong dumadami po ang mga issues. Kaya ako na pong nagpilit na parang iniiwasan ko na po. Kaya lang, hindi mo po maiwasan. Sa dami po nila, talagang hahabulin ka po eh. Ang una po nilang tanong sa akin, Sir, ipa-aresto niyo po ba si Senator Bato? Mhm. So sagot ko po, Mr. President, tanong din. Ikaw, kayo, gusto niyong ipa-aresto? Ang sagot sa akin, hindi po, kayong tinatanong namin kasi kayo po ang nandito. Hindi, tinatanong ka rin kita kasi Pilipino ka. Gusto mo bang makita ang isang senador na ibinoto ng sambayan ng Pilipino? Aaresto sa loob mismo ng Senado? Hindi po. Okay, kung ikaw hindi, lalo na ako. Kayo po ba'y na-interview rin ng ganun? Opo, Sir President? Pero, nakakagulat po sapagkat ako po din mismo, mahal na kasama at idolo namin, Senator Marcoleta, nagtataka din po ako sapagkat marami po sa mga tanong sa ating ibinabato. Parang tayo pa ay may kasalanan sa pagbibigay natin ng masasabing lugar sa ating kasama dito sa Senado. Samantalang meron naman po tayong adopted resolution number 44. Ako po yung nagtataka talaga bakit ang mga tanong ay para bang tayo ay harboring kagad ng kriminal. Ginong Pangulo, Your Honor, yung nangyari po kahapon, mas naniniwala po ako sa dating Pangulo natin, Senator Soto, sa kanyang sinabi. Nung tinanong ko po siya kahapon, habang nagmimerienda po tayo, nung tayo nakasuspindi pa, sabi ko, Mr. SP, nung pinuntahan ka ba ng NBI, pinakita sa'yo yung warrant of arrest? Nakita mo ba? Hindi. Sabi niya. Ako po naniniwala na talagang hindi nila ipinakita yung warrant of arrest sa ating dating Pangulo ng Senado. Ang ating pong miyembro ng press, Sir President, mahilig lang silang tanong ng tanong eh. Pero yung basic yun ang ayaw nilang tanongin eh. Halimbawa si Trillanes, winawagayway niya, ito ika yung warrant to. Ayaw man lang, bakit hindi nila suriin? Pwede po bang makakuha ng kopya niyan? Kasi po kahapon, Sir President, Your Honor, nung makausap natin ng NBI Director, pwede mo ba kaming bigyan ng kopya ng warrant of arrest? Pwede mo rin ba kaming bigyan ng communication between the ICC and the Interpol? Sapagkat ang Interpol, ang karaniwang ginagamit po nila para i-execute yung warrant ng kanilang in-issue. Yan namang Interpol, gagamitin po niya yung counterpart dito sa ating bansa, ito po yung PCTC. So sabi ko, bigyan mo rin kami ng communication mula sa Interpol papunta sa PCTC. At mula sa PCTC, meron silang sulat din sa inyo at kayo nga ang dineputize para i-serve yung warrant of arrest kay Senator Bato. Maliwanag po yung sagot niya, Mr. President, Your Honor. Opo. Ang tanong, nagbigay na ba itong si Matibag ng request ng Senado? Kasi kung hindi po nagbigay si Matibag, pwede pong i-contempt ng Senado itong hinayupak na NBI Director na mayabang na tinawag na magnanakaw ng mga DDS na napikon. Kailangan niya mag-comply doon kasi pag hindi ka magkukumply sa Senado, pwede kang ma-contempt at aarestuhin ka.
Paaresto niyo po, Senator Marcolita, si Matibag kung hindi po nag-comply. Tsaka, nakakalungkot dahil sa panahon pa ni Bangag, no, na yurakan ang institusyon ng Senado. Sayang naman ho na yung tinatawag na co-equal branches ay binabastos lamang ang legislative ng executive. Mga abusado na sa executive. Tuloy, Senador Marcolita. Opo. Gusto ko po sanang itanong, Sir President, kung nag-comply na yung NBI Director na yung ating hinihingi ng mga communications para mapagtibay natin kung talagang meron ngang inisyu, kung totoo nga po na merong warrant of arrest at hindi lang ginawa sa Claro M. Recto, para po lahat ay guided. Naibigay na po ba? So number one, Senator Marcoleta, I apologize to you. You were present and in fact, you made very good points to the NBI Director. Number two, tama po kayo. He promised to officially communicate the warrant and I told him he is welcome to serve the warrant. The issue is the actual arrest. So I asked my staff as to my office, wala. To our secretariat, may na-receive ba tayo from the NBI? Patay. Yeah, wala pa. Mr. President, Your Honor, doon lamang po sa simpleng requirement natin, dahil nung gabing yun, ang sabi niya, hindi lang niya dala, nasa sasakyan niya. So hindi na natin siya pinilit, dahil yung sasakyan niya nasa labas. Pero, Mr. President, Your Honor, alas 5 na po eh. Yung po bang mga requirements na yun, simpleng-simple po para matukoy lang natin kung talagang merong warrant of arrest. Correct. Bakit hindi po hanggang ngayon ay naibibigay ng NBI na sila pala, allegedly, ang dineputize ng kung sino-sino na iserve ang warrant of arrest sa ating kasama? Bakit po? Wala. O baka nga po wala eh. Ito yung pinaka-problema. Ang dami pong kumakalat na issue sa labas. Tinatago raw natin. Meron pa pong nagsabi kung sino-sino na yung pagkup-kup daw po natin, yung ginamit natin, yung inadapt nating resolution number 44, sabi ni Trillanes, obstruction of justice. Yan po yung mga pinagsasasabi nila. Your Honor, alam niyo po ba yung statement ng Permanent Mission of the Republic of the Philippines sa United Nations noong 79th session of the UN General Assembly? Ba, napakaganda po yan. Mas maganda po, basahin niyo po sa amin. Kasi hindi mo pa alam, di ba? Opo. Salamat po, Mr. President. Ito po kasi may kaugnayan sa pinag-uusapan natin eh. Ito pong 79th session of the UN General Assembly ay may kinalaman po sa pagde-define ng scope and application of the principle of universal jurisdiction. Ito po yung naganap, Mr. President, on October 16, 2024. Kasi po, bilang tayo po ay permanent member ng United Nations, tinanong po nila yung ating posisyon. Paano ang pagkakaintindi mo sa principle kanya and application of universal jurisdiction? Ang sabi po ng Pilipinas, Mr. President, Your Honor, kami po sabi niya the general rule is that jurisdiction is territorial. Universal jurisdiction is an exception grounded on the need to preserve international order. Tama naman po yun eh. Ang pinag-uusapan po na, sinight po ng ating gobyerno, Mr. President, yung Section 17 ng Republic Act number 9551. At sinasabi po nila doon, sabi po ng ating permanent mission, Section 17 of RA number 9851 specifically provides for the Philippine jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized under Republic Act 1951, regardless where the crime is committed. Sa mga tweet, tayo na po ang nagsabi sa United Nations na tayo po yung merong
jurisdiction. At sinama pa nga po yung article, section 7, section 18 na kung saan ang regional trial court po ang merong jurisdiction. Primary and exclusive jurisdiction. Kanina po, Mr. President, Your Honor, binanggit po ninyo, yung warrant of arrest kasi kanya galing sa korteng hindi sa domestic nanggaling. Nanggaling naman talaga raw sa ICC. Ipagpalagay na po natin, Mr. President, na totoo nga at hindi peke yung warrant of arrest. Kunwari valid. Ang sinasabi po ng ating batas, Mr. President, isasagawa mo lang ito sang-ayon or in accordance with the extradition laws and treaties obtaining in this country. Kaso nga lang, wala man po tayong extradition treaty sa ICC dahil ang ICC hindi naman po yan bansa. Kaya hindi ho talaga po pwede na tumalima tayo sa warrant ng International Criminal Court. Unang-una, gumagana po ang ating justice system. Kaya ito po'y nakakalungkot hanggang ngayon, yung Korte Suprema, hinayaan po nila ng itong baluktot na pamamahala ng Executive Department. Yan ang labanan dyan. Okay ho, sana kung palyado na si Bangag ang justice system, wala na, gumagana tayo. Kailangan respetuhin natin yung sarili nating konstitusyon. Kasi pag hindi tayo dati nire-respeto, magiging kangaroo court po tayo. Sabi ni Senador Marcolita, ang may kapangyarihan ay yung Regional Trial Court. So doon po. Tapos pag maging dehado rin ang kampo ni Senador Bato, dudulog tayo sa Supreme Court. Yan ang maliwanag dyan. Hindi ko maintindihan itong mga ibang senador kagaya ni Unggoy, no, Matching na si Kiko. At bakit ICC? May Supreme Court naman ho tayo. Kung may kasalanan si Bato dito, kasuhan nyo. Ang problema, walang kaso. So bakit po natin isusuko yung isang taong walang kaso sa atin? Kagaya kay Tatay Digong, mali na nga ho tayo doon dahil kinidnap nila ng derecho. Ito naman, pangalawa na naman. Kaya nag-alboroto po dito si Senador Robin Padilla at uminit din naman ang ulo ni Kiko Umatsing kaya nagsigawan sila sa plenaryo. Hindi pala nagsigawan kasi si Kiko Umatsing ang sumigaw. Tumahimik lang po si Senator Idol Robin Padilla pero kinumprunta niya ho itong si Unggoy agad. Pakinggan natin ang katalinuhan ni Senador Robin Padilla. Alam niyo ho, mas matalino pa si Senador Robin Padilla kaysa mga abogagong unggoy na dyan sa Senado. Pakinggan natin, Senador Idol Robin. Walaikum salam. Ako po ay nandito sa inyo pong harapan. Ginoong Pangulo, ako po ay gusto ko lamang pong linawin ang ilang mga bagay patungkol po sa napakarami pong lumalabas ngayon. Iba't ibang komento, iba't ibang opinyon na parang ang dating sa taong bayan ay magulo tayo dito. Yun po ay hindi magandang impresyon. Sapagkat yung pong nangyari na ang ating mahal na kasama, Senator De La Rosa, noong siya po ay lumabas dito sa atin, malinaw na po na merong warrant of arrest galing sa ICC. Kung nung mga panahon po dati ay kine-question siya, tinatanong siya kung bakit siya nagtago. Ngayon po ay wala nang question. Ako po ay nagsasalita bilang isang artista. Sapagkat ginawa ko na po ang mga buhay ng mga magagaling na tao. Katulad po, nung ginawa ko ang buhay ni Senator Lacson, yung 10,000 hours, pati po yung kanyang pagtatago,
Yun po ay sa kadahilan ng may prinsipyo siyang pinaglalaban. At ganoon din po, nung ginawa ko ang buhay ni Senator Bato de la Rosa, may pinaglalaban na prinsipyo itong taong ito. Hindi siya kriminal. Mhm. Ang napakapangit po na impresyon na binibigay, parang tayo dito sa Senado ay nagtatago tayo ng kriminal. Mhm. Wala pa pong kriminal dito. Wala pa pong napapatunayan dito. At higit sa lahat, Ginoong Pangulo, ngayon lang po natin napatunayan na tama ang sinasabi ng ating mahal na kasama na may warrant of arrest sa kanya ang ICC. Kaya dito po sana, Ginoong Pangulo, nabubura na yung sinasabi na siya'y nagtatago ng walang dahilan. Mhm. Yung po yung sana ang maging maliwanag sa taong bayan na meron din po tayong adopted Senate resolution. Number Ito po yung 44. number 44 na malinaw po doon sa resolution na ito expressing the sense of the Senate of the Philippines to protect all Filipinos against extrajudicial rendition and guarantee then a reasonable time prior to their surrender by extradition from the Philippines to seek redress from the courts and avail of legal remedies. So wala po tayong ginagawang kaimposiblihan dito dahil sinusunod po natin ang resolution natin. Dahil siya po, inaasahan natin at meron din po siyang pending na TRO sa Supreme Court. Ginoong Pangulo, sana wag po tayong magkaroon ng mga mixed messages dito. Hindi ko po hinihingi doon sa ating mga kasama na bumoto ng no dito sa resolution na ito na pumanig kay Senator De La Rosa. Pero sana naman, huwag pong idamay ang buong Senado kapag sinasabi na tayo'y magulo, tayo'y katawa-tawa. Dahil tayo naman po ay nasa katwiran. Kung hindi tayo nagkakaintindihan sa katwiran, huwag tayong magsiraan. Dahil tayo naman po sumusuporta kapag tama naman at hindi naman patungkol sa ating bulwagan. Pero pagkatungkol sa ating bulwagan na ang pinag-uusapan, huwag po sana tayong magsiraan. Ito pong pagkakataon nito, Ginoong Pangulo, sana'y maging masaya tayo na nandito na ang ating kasama. Na kahit pinaghahabol, diyan ay pumunta dito at ipinakitang siya ay isang senador. Nung siya ay wala dito, hinahanap. Nung dumating, tatanungin natin, bakit siya nandito? Pambihirang buhay ito. Sana, mga mahal kong kasama, bagamat tayo ay magkakaiba ng kulay sa politika, pagdating dito sa ating bulwagan, proteksyonan natin ang Senado. Hindi dapat pinapayagan natin sa labas ng gate natin, may nag-checkpoint. Mahal na Ginoong Pangulo, maraming salamat po. Wala kaming tulog. Pasensya na kayo. Tanga na, ang galing ni Robin Padilla dyan, no? Ang talino ni Robin Padilla dyan. Na tama naman kasi. Unang-una, si Senador Bato, hindi po kriminal. Wala ngang kaso sa Pilipinas eh. Ito ay ginago lamang ng gobyernong Marcos na nakikipag-ugnayan sa International Criminal Court. Wala pa pong kriminal dyan sa Senado. Ang kriminal lang si De Lima at saka si, sino yun? Tonyo. Yung mga nakulong. Pero si Senator Bato, again, para po sa lahat ng maraming Pilipino, wala pa pong kaso si Senator Bato sa Pilipinas. At hindi po yan convicted. So meron siyang presumption of innocence. Inosente pa rin po si Senator Bato. Tuloy po natin ang galing dito ni Senator Idol Robin Padilla. Ito naman yung pagkakataong ito, yung sumigaw, yung unggoy, no? Kaya nabuwisit dito si Senator Robin Padilla. Ginoong Pangulo, gusto ko naman pong ibalita sa ating mga kasama na naging maganda po ang responde ng Commission on Human Rights sapagkat kaninang umaga po nakipagpulong sila sa atin at nakipagpulong po sila sa USAA at kay Senator Bato de la Rosa patungkol po sa nangyari na karahasan at pang-aabuso sa karapatang pantao ng ating mga kasama dito sa Senado. Pangalawa, gusto ko lamang din pong iparating sa ating mga taong bayan na magkakaiba po ang kaso
ni Senator Trillanes at Senator De Lima sa kaso po ni Senator Bato. Dahil si Senator Bato, ang warrant po niya ay hindi galing International. sa Pilipinas. Correct. Ang warrant po niyan ay galing sa ibang bansa, sa isang dayuhang korte. Ito po ay malayo doon sa usapin na sila, ang kustudiya po ni Senator De Lima at ni Senator Trillanes dito lang sa Pilipinas. Ito pong mangyayari kay Senator Bato ay dadalhin po sa ibang bansa. Medyo yung po pag-isipan nating mabuti. Dapat bang mangyari muli ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Dapat bang mangyari pa yan muli sa isang Pilipino? Yun lamang po, sana alam natin ang pagkakaiba ng warrant galing sa Pilipinas at warrant sa isang korte lang ng ibang bansa. Kasi nga, ito po yung pinangandakan ng mga media. Nagpalabas sila na di umano'y inaresto si Trillanes dyan sa Senado at si De Lima. Alam nyo ho kasi, yung kay Trillanes De Lima, tama po dito si Senator Idol Robin Padilla, kaso po yan dito mismo sa ating bansa at pinanagutan po nila dito sa ating bansa. Ang kay Bato, international wala namang kaso sa atin si Bato, bakit natin ibibigay sa mga dayuhan, anak ng kagwang, may sarili tayong batas. Tuloy, dito na po nagsagutan sila ni Idol. Yun po, maraming salamat. Point of order, Mr. You know? Point of order, Mr. We were going to Point of recognize order. Senator Marcoleta, but this is a point of order, Yes. so we recognize Yes, Senator Mr. Pangilinan. President, my understanding is a committee this matter was already referred to the Committee on Rules. And any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules. Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report. I So, understand, Mr. as a matter of President. tradition, I understand, Mr. we allow that. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. I Yes, that's why understand. this. Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary, so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal- And the for the appeal- record, Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Sumigaw Mr. ng President, unggoy. we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it, and therefore it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. For the record, Anong Camarines Norte? Putang ina mong Kiko, hindi taga Camarines si Idol Robin Padilla. Nueva Ecija nga ho yan Putang inang bubong puta. Alam mo, Kiko Umaching, nasa Senado ka. Ito yung mahirap sa mga dilawan ng mga senador. Abogado ka, hindi abogago, no? Kahit hindi ka bumoto sa resolution number 44, majority ng mga senador ay bumoto, wala ka nang magagawa dyan. Kundi sumunod ka sa resolution number 44. Kahit hindi mo gusto yon, tapos na yon, naipasa na yon. Pinirmahan ng Senate President, nagkasundo ang majority ng mga senador. Huwag mong ipairal yung pagiging wala kang kwentang hinayupa ka, no? Kasi para ba silang, alam mo yung gusto nila na hindi naman inaprubahan ng karamihan, pinagpipilitan pa rin nila. Tingnan mo ang ginawa nila, gumawa sila ng resolusyon, silang 5. Bam Aquino, mga trapo talaga ang mga animal. Kiko Matsing, Risa Hontiveros, itong si Tuta Soto, sino pa yung isa, basta 5 sila dyang mga senador, gumawa ng resolusyon na dapat daw isuko si Bato sa NBI sa Banyaga, anak ng kamote. Mga si Raulo nga. Hindi po pwedeng ganon kasi nga tayo may sarili tayong konstitusyon yung justice system umiiral, gumagana. Mantakin mo, yung taga-ibang bansa nga, yung kanilang mga citizen ay iniligtas pa, tayo rin mismo. Yung mga OFW natin sa ibang bansa, pinapauwi pa natin, mga
kaso na yun sa pagpatay, ha? Naglagak pa tayo ng blood money para makauwi. Dito pa kaya, Senador, si Senator Bato, walang kaso sa atin. Bakit po natin ipagkanulo itong si Bato? Na wala namang kaso, magsampa na lang ng kaso kayo, Kiko, kay Bato dito sa local court. Yan ang hamon namin sa inyo. Para magkaalaman, isampa nyo yung AJK. Kung sa tingin ninyo, may pananagutan si Bato sa war on drugs. Sabihin na lang ho natin, may kasalanan si Bato sa mga Pilipino. Kasama nga si Tatay Digong. Saan ba si Tatay Digong managot? Saan ba managot si Bato? Sa mga Pilipino. Saan korte dalhin? Sa Philippine Court. Anong warrant gagamitin natin? Philippine warrant. Mga tangingot. Kaya hindi po yan hinayaan ni Senator Idol Robin Padilla yung pagsigaw ni Kiko Matsing. Ayan, kinumprinta ni Senator Idol Robin Padilla at gusto niya sampa ng reklamo sa Committee on Ethics. Narito po, pakinggan natin. Meron lang po akong mga konting katanungan sa inyo. Sapagkat gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba siya rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo, Senador? Narinig ko yung malakas na boses ni Senator Kiko Pangilinan. Alam ko na si Senator Pangilinan ay dating galing sa broadcasting, baka nag-modulate. Maari po ba tayo ay mag-suspend muna para pag-usapan yung malakas na boses at wari pagsigaw ni Senator Pangilinan? Excuse me, nasa Mr. akin President, po yung iba- floor. Senator Padilla has excuse the me. floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. Session is suspended. Ayan na, anak ka ng kagwang. Reklamo mo yan. Dapat to alam mo, dapat matanggal dyan sa Senado si Lacson, Tota Soto, at si Kiko. Pati si Risa, mga salot eh. Kaya hindi po yan hinayaan, no? Hindi pinalagpas ni Senator Idol Robin Padilla. Kinumpronta po niya diretso itong si Kiko Matsing at napanis ang kamay ni Kiko. Pinalala ko para sa likid mo. Kumuha ka. Wala ka. Nagpapaliwanag. Hindi ang kasi ito ay tumakas ang boses ko. Ito'y nasa at kung Hindi kita tinakot. Ako man ang takot. Ako nang takot sa iyo. Ikaw nga naniligaw. Ikaw ang naniligaw. Ako nanakot. hindi ako sumisigaw. Tumakas ang boses ko. Humihingi ako ng paumanhin Ito ay bargaining sa'yo ng sigaw at tumasang boses. Okay ba yun? Talagang kahit kami nagkakatang po. But hindi nyo rin existential issues. Wala akong sumigawan dito kahit sino doon. Hindi na ako sinabi ko. Lahat, magalang ako sa inyo sa akin. Eh, sinigawan mo nga. Sinigawan mo nga. Pero apologize sa akin. Pero sorry, pero kailangan mag-apologize sa akin. Kasi personal ko natin na pinag. Pinasabi mo sa akin, bakit ipag-expect ako nga eh. Tama yan, Idol. Huwag mong tanggapin yung kamay ni Kiko Matsing.
Okay lang mo, boss. Adjourn na lang tayo tomorrow. Ayan, no, ako sa akin lang ha, mas magalang pa si Senator Idol Robin Padilla diyan sa Senado. Itong mga kaliwang grupo, itong unggoy na to, masyadong bastos. Hindi ko kasi po pwedeng sigawan mo yung kapwa senador mo na para bang estudyante mo, hindi eh. Kailangan igalang mo yan eh. Mas mataas pa nga ang boto ni Idol Robin Padilla sa mga yan. Number 1 si Robin Padilla eh. Igalang ninyo. Kasi nga, tangina, kung hindi po ninyo nagustuhan yung mga sinasabi ni Robin Padilla, eh di, sumagot kayo ng maayos. Wala na kasi sila, wala na silang magawa, kundi manguyot na lang kayo at wala na pong pag-asa yung inyong pangarap din na si Senator Bato ay ipagkanulo ng Senado at si Inday Sara makonvict dyan sa impeachment court. Ito po mga kabisdak, napanis na po yung impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Wala na, hindi po na i-transmit agad ng House of Crocodile dahil nag-change yung liderato eh. 'Di ba nung nakaraan, agad transmit nila, inakyat agad sa Senado dahil kakampi nila yung Senate President Kono na si Chis Escudero, pero malas nila eh. Kakampi pala natin si Chis. Ito ngayon, hirap na sila ngayon. Pakinggan natin. Hindi pa naipapadala ng Kamara sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit hindi pa natatransmit ang articles of impeachment? May kinalaman ba ito sa palitan ng liderato sa Senado? Actually, Jiggy, hinihintay pa natin mismo yung update mula nga po doon sa liderato ng Kamara o doon sa House Secretary General. Pero isa nga doon sa mga tinitingnang dahilan kung bakit hindi pa na ipadadala sa Senado yung resolusyon at yung articles of impeachment ay yung biglaang pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon po kay House Justice Committee member na si Manila 3rd District Representative Joel Chua, dahil doon sa nangyaring kudeta sa Senado, maaaring hindi pa matukoy kung kanino mismo ipadadala yung mga dokumento. Narito po yung pahayag ni Congressman Chua. So normally pag may change sa leadership, nagpapalit yan ng mga SecGen, nagpapalit ng Sergeant at Arms. So sa ngayon, inaantay nila kung kanino sila makikipag-coordinate. Wala na yan, panis na yan. Pero Jiggy, ayon nga kay Senate Secretary Dong Mendoza, yung Kamara raw yung hindi pa nakikipag-ugnayan sa kanila. Narito po yung pahayag niya. Actually, as of now, wala pang any communication from the House regarding sa transmission. Tingnan mo. Naging reaksyon ng mga congressman dito sa kudeta sa Senado, kinagulat ba nila ito kahapon? Yes, Jiggy. Actually, hindi maiwasang magduda ng ilang mga kongresista doon sa biglaang pagpapalit nga ng liderato sa Senado. Tingin nga ni ML Party List Representative Leila De Lima, maaaring may kinalaman ito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, lalo't kilalang mga kaalyado ng pamilya Duterte yung bagong mayorya ngayon ng Senado. Tiwala naman si Congressman Chua na titiyakin ng bagong Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano na hindi maantala ang paglilitis. Narito ang pahayag ni na Congresswoman De Lima. Huwag na natin pakinggan itong mga salot.
Wala na yan, panis na yan. Huwag na po kayong umasa pa na makakuha kayo ng 2/3 votes dyan sa Senado para makonvict si Inday Sara. Wala na. Sunod na lang, bitter luck next time. At saka 2027, wala nang magpangahas na magpa-impeach kay Inday Sara. Tapos na, lahat na ng ano ninyo, hura. Binigay na po ninyo. 257 kayo na mga buhaya, mananagot kayo sa taong bayan. Talagang paparusahan kayo. Hindi po pwedeng palampasin ng mga Pilipino ito, anak ng kamote. Panis na yan, no? Kung nung una, nakaraang taon, anak ng kamote, ay pinagpilitan ninyo yung impeachment labang kay Inday Sara at agad transmit ninyo doon sa Senado. Ngayon, hindi kayo makapag-transmit, no? At nagdadalawang isip kayo siguro kung ituloy pa ba ninyo ito. Wala na yan. Sayang ang panahon sa impeachment dahil napanis na yan, dead ball na yan. Kahit i-transmit po ninyo sa Senado, wala kayong numero. Lampas yung numero namin, aabot nga sa 15. Tsaka napakaduda naman itong magdududa tayo kay, napaka-imposible ba itong si JBRs ito na papanig na ma-impeach si Inday Sara, kagaguhan o yan. Palagay ko nga, kung i-transmit na nila, ano na bang araw ngayon? Anong araw ngayon? Miyerkules, no? Kung i-transmit nila yung articles of impeachment sa Senado, mukhang papatay na rin ho nila yung impeachment ng Senate, ng impeachment court. Ngayon, linggo lang din. Maniwala kayo, ilalagay nila yan sa ang tawag doon, i-archives nila uli yan. Kasi sasabihin man yan ng Senado, di kayo namin priority yung impeachment. I-archive muna namin yan dahil mahalaga po ang usapin ngayon. Ang dami nilang pinag-uusapan. Kay Bato, sa ekonomiya, sa langis, marami eh. Hindi priority yung impeachment na yan. At saka hintay ni Cayetano yung pasya ng mga petisyon ng grupo ni Inday Sara dyan sa Supreme Court. Pag natapos yan, wala na yan. Wala na tayong problema sa impeachment. Kaya manguyot kayong mga buwaya kayo. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Disdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi pa
vlog mo may pag-asa.